Hello everyone, ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Lahat ng mapag-uusapan ay lampas sa kakayahan na maintindihan ang tipikal na five senses. Hindi ito para hikayatin o kumbinsihin ang kahit sino. Ito ay gabay lang sa mga nagdanais magkaroon ng ekspansyon at kaalaman sa mundo ng espiritualidad. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pa-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. December ng 2021 ay nag-comment si Jay sa isang video sa channel na ito. Lahat ng mga tinanong niya ay may kaugnayan sa espiritual na pagkamulat o awakening. Sa kanyang pagtatanong ay unti-unti niyang naibabahagi ang kanyang buhay. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya at magulong lipunan. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at sa murang edad ay kailangan niyang magtrabaho upang may makain sila ng kanyang lola. Nagtinda ng tinapay, nangalakal at namasura. Ginawa niya lahat para maitawid lang ang pang-araw-araw nilang makakain. Sa kakapiranggot na barya na naiuuwi niya ay inaabot niya ito sa kanyang lola na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Dahil sa kagustuhang mabuhay ay nagawa niya ang napakaraming bagay kahit ito man ay labag sa batas o labag sa sariling kagustuhan para maitaguyod lang ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. January ng 2022 ay nag-umpisa si Jay na makaranas ng pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Ang hindi niya alam na lahat ng kanyang nararanasan ay dinanas ko na. Sa mga sumunod na linggo ay nadarama na ni Jay ang lakas ng tama ng kulam sa kanyang pisikal na katawan, ang paglabas ng mga butlig na may tubig sa kanyang paa, ang pagpilipit ng mga kalamnan sa kanyang braso at likuran, ang pag-init at pagnipis ng balat sa kanyang ari, at napakarami pang iba. Sa paglipas ng mga linggo at buwan ay dito niya naranasan ang pagtalikod sa kanya ng maraming tao, kabilang ang mga tinatawag niyang kapamilya, kamag-anak o kaibigan. Dito niya naintindihan na naging mahalaga lang siya noong panahon na kumikita at may pera siya. Dahil sa pinapalayas na siya ng kanyang mga kapatid at kamag-anak, ay natulog siya sa kalsada, sa ilalim ng mangga at kung saan-saan. Kasabay dito ang pagtindi ng sintomas ng kulam kung saan umaabot na siya sa puntong gusto na niyang mamatay. Iisa lang ang sinasabi ng mga tao sa kanya, na nabaliw na siya. Sa pagbubukas ng mga panibagong oportunidad ay nagbago ang landas at direksyon ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, siya ngayon ay naninirahan ng tahimik at matiwasay, malayo sa lugar na kanyang nakagisnan. Si Jay ay isa sa mga napili sa mga nagpadala ng entry video. Sa araw ng aming pagkikita ay nag-usap kami ni Jay. Naobserbahan ko agad ang lakas ng kanyang kamalayan. Ito ay sa patuloy niyang paghihilom sa sarili at sa patuloy na paglawak ng kanyang kaalaman sa espiritualidad. Pinag-usapan namin kung aling direksyon ang gusto niyang tahakin sa nasabing paglalakbay. Kung sino sa mga individual ang gusto niyang malaman na may koneksyon sa ibang buhay niya. Isa sa mga katanungan niya ay kung ano ang naging koneksyon niya sa akin sa ibang buhay, kung bakit nag-cruise ang aming landas, at bakit may pagkakaparehas ang aming dinaranas na mga pagsubok na may kaugnayan sa kulam. Sa sandaling handa na si Jay ay humiga na siya sa kama,
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabihan ko lang siyang mag-relax. Ang sesyon ay tumagal ng halos 3 oras. Ipapakita lang ang mga bahagi kung saan magsasalita si Jay. Mapapansin mo ito dahil sa cut ng music sa background. Dahil sa malakas na koneksyon ni Jay ay mabilis niya nakukuha ang mga impormasyon pabalik sa realidad na ito. Dahil sa marami siyang katanungan, ay kukunin lang ng bahagya sa bawat buhay ang mga detalyeng konektado sa mga pangyayari sa buhay niya ngayon. Saan ka ngayon? Wala akong nakikita. Anong nararamdaman mo? Nakikilabutan ako. Anong nakikita mo? Isang kulot. Kulot? Tisoy. Puti. Nakangiti siya. Sino to? Ikaw. Anong suot niya? Naka-necktie. Puti. Puti na yung parang pang-Amerikano. Pero kulay puti. Tapos kulot. Gaano kahaba yung buhok niya? Parang ganyan kahaba sa'yo. Pero kulot siya. Hayaan mong dalhin ka sa susunod na mga pangyayari. Nakikita ko si kulot. Para siyang mamamatay tao. Paano siya? Paano niya ginagawa? Agresibo siya. Nananaksak. Nakikita ko lang. May sinasaksak lang siya pero wala akong nakikita ang sinasaksak na. Nakikita ko lang kung paano siya manaksak. Medyo malabo pa. So, agresibo ang taong nakikita mo? Saan niya ginagawa ang mga bagay na to? Nakita ko may sinasaksak siya sa bintana ng kotse. Nasa labas siya ng kotse. Bakit niya ginawa to? Anong motibo niya? Parang ayun yung trabaho niya. Binabayaran siya? Para siyang inosente. Maganda siyang umiti. Pero napakatindi niya. Marami siyang mga krimen na ginagawa. Isa lang yung nakita kong Pinakita sa'yo. Pero pero nararamdaman. nararamdaman ko yung tindi ng ngiti niya. Sa likod ng ngiti niya sobrang tindi ng mga ginagawa niya. Hayaan mo magsara ang eksenang to at puntahan natin ang susunod na eksena kung saan papasok ka na sa buhay ng taong to. Hayaan mo lang huminga ng malalim at mag-relax. May kausap siya. Nag-uusap silang dalawa. Sino to? Nasa isang sofa sila. Nakangiti sila habang nag-uusap. Tingnan mo yung kausap niya. Ilarawan mo. Anong itsura niya? Para siyang hawig siya ni Gerald Anderson. Puti rin siya. Tingnan mo yung mga mata niya. Sino siya? Ako. Ano yung pinag-uusapan nila? Parang mas mataas siya kaysa sa'yo. Parang siya yung gumagawa ng nagkasabi ng mga gagawin mo. Siya yung nagpaplano? Very good. Ano yung mga pinag-uusapan nila ngayon? Para saan?
About sa mga pagpatay. Mm. Pinapapatay niya sa'yo. Mm. Yung mga gusto niyang ipapatay, sa'yo niya binibigay. Binabayaran mo siya. Na wala akong nakikitang bayaran. Parang nakikita ko yung dalawang to. Parang para silang magkaibigan. Nagtutulungan. Mm. Ano naman yung nakukuha ng taong inuutusan niya sa pagpatay? Ano ang kapalit? Magarang kotse. Mga gamit. Maraming pera. Sobrang daming pera. Hayaan mong lumabas ang mga numero sa harapan mo. Anong taon ito? 6, 8, 14. Napakayaman nilang dalawa. Ano naman yung nararamdaman nila? Masaya ba sila sa mga nangyayari sa kanila? Masaya sila pag pumapatay. Pag nagagawa nila yung mga plano nila. Hayaan mo magsara ang eksenang to at dalhin mo ko sa mga susunod na mga pangyayari kung saan nagkaroon ng malaking pagbabago sa relasyon nilang dalawa. Nakikita ko nakahiga. Walang buhay. Sino? Naliligo siya sa dugo. Sino ang nakikita mo? Tingnan mo ang mata. Sino sa kanila? Hindi ko makita yung mata niya. Nakapikit siya. Nakanganga. Ako yung pumatay sa kanya. Ano Nilaslas ko yung leeg niya. Ano nangyari? Ba't humuntong sa kanya? May pinapakita mga pera. Ang dami-daming pera. Hayaan mong i-pause ang eksenang yan at tingnan mo sa mata ang taong nagpapakita ng pera. Siya ba ang nagpakita ng pera? Ako. Ikaw, pinakita mo sa kanya na ngayon tingnan mo ang taong yun kung saan makikita mo siyang gumagalaw pa. Tingnan mo siya sa mata. Sino siya sa kasalukuyang buhay mo ngayon? Siya si Andrew. Ngayon hayaan mo magpatuloy ang mga eksena. Pinakita mo ang pera at anong nangyari pagkatapos. Nakikita ko lang sobrang daming pera. Nakangiti siya. Ngiti na galit na galit. Nasa kotse si Andrew. Anong sumunod na pangyayari? Tumatakbo siya palapit. Dala siyang kutsilyo. Nilaslas niya sa leeg. Sinaksak niya sa dibdib. Umandusay sa baba. Saan nalikon sa dugo. Umuulan. Anong naramdaman niya nang ginawa niya yun? Masaya siya. Masaya siya. Bakit niya raw ginawa yun? Ano yung intensyon niya sa paglaslas ng lalaki? Babae.
Sino yung babae? Hayaan mo lang na kusang ipakita sa iyo ang mga eksena. Huminga ka lang. Isang magandang babae. Tingnan mo yung babae sa mukha. Tingnan mo yung mata niya. Siya si April. Ano Koreana siya. Jowa niya sa April. Nagselos pa siya. Jowa ni Andrew sa April. Nasa isang lamesa sila. Kumakain sila. Pinagmamasdan niya lang yung dalawa. Tapos, Tatawanan sila. ano sumunod na pangyayari? Nakikita akong nakahiga sa kama. Isa lang yung mata niya. Tapos, merong bandage yung isang mata niya. Sino to? Siya si Andrew. Pagkatapos pa to ng pangsaksak, Yung pinapakita. hayaan mo kusang dumaloy ang mga eksena. Sundan mo lang ang pagdaloy ng mga larawan. Ano ang sumunod na pangyayari? Isang parking lot. Sinaksak siya na ito sa mata ng ice pick. Sino ang sumaksak? Siya si Dano. Kaklase ko. Sinaksak niya si Andrew sa mata. Mm. Ano yung connection mo kay Dano? Bata ko siya. Inutusan mo ba siya? Pinapatay ko siya kay Dano. Pero nabuhay siya. Hayaan mo magsara ang mga eksenang to. At hayaan mong dalhin ka sa mga sumunod na importanteng pangyayari sa buhay na to. May isang malaking celebration ng mayayaman. Bonggang celebration. Nakatayo ako. Nakangiti ng sobrang laki. Binaril ako sa sentido. Umagsak ako. Anong sumunod na pangyayari? Pinatay ako ni Arnel. Negro siya. Nakasuot ng sombrerong itim. May balbas. Naka-jacket na itim. Siya yung pumatay sa akin. Pagkatapos mong tumba, ano ang nangyari? Nagkagulo sa party. Nagkatakbuhan. Pagkatumba ng katawan, saan ka? Gaano ka kalayo sa katawan? Tinitignan ko yung sarili ko. Anong nararamdaman mo?
Umiiyak. Ba't ka naiiyak? Ba't ka umiiyak? Dahil din nagtatapos yung buhay niya. Nalungkot ka ba? Nakikita ko si Kulot. Sino yan? Ikaw, Anong ginagawa niyo? hawak mo yung ulo ko. Naka white ka na, yung pang-Amerikana. Ah, Umiiyak ka. Niyuyugog mo yung ulo ko. Galit na galit ka sa gumawa. Nagwawala ka sa papatumi yung mga lamesa. Hindi mo matanggap yung nangyari. Hayaan mo magsara ang eksenang to at huminga ka lang ng malalim. Sa iyong paghinga ay makikita mo ang pagdating ng iyong mga gabay kung saan tutulungan kanilang maglakbay papunta sa kabilang buhay kung saan ipapaliwanag nila sa iyo ang mga pangyayari, kung saan bibigyan ka ng direksyon kung naging makabuluhan ba ang iyong naging buhay, kung nakuha mo ba ang gusto mong maranasan. Hayaan mong balutin ka ng puting liwanag at hayaan mong maging kabilang ka ng purong liwanag. Nakikita ko yung maitim Alin na ba usok. ito? Sino tong maitim? Sobrang itim ng enerhiya niya. May nakapalibot sa kanyang liwanag. Pero mas maitim yung lumalamang. Sino to? Ako. Ano ang sumunod na pangyayari? Saan pumunta ang enerhiyang to? Nandito siya sa sobrang dilim. Sobrang dilim. Walang kahit na ano. Walang kahit na ano. Siya lang yung nandoon. Hayaan mo magsara ang eksenang niya at hayaan mong dalhin ka sa sumunod na eksena kung saan ang enerhiyang ito ay kinustong magkaroon ulit ng pagkakataong pumili ng panibagong karanasan. Gusto niya yung pumatay na pumatay. Gusto niyang ulitin. Di pa ba sapat ang mga ginawa niya, mga karanasan? Masaya siya nang pumapatay siya. Hayaan mong sundan ang enerhiya niya kung saan sa isang buhay ay konektado siya sa isang mahika. Nakita ko matandang lalaki. Ah, May hawak siyang libro. Maraming kandila. Nakatingala sa kalangitan. Sino to? Sino ang lalaking to? Obserbahan mo lang yung enerhiya niya. Siya si Susan. Anong ginagawa niya? Nagre-ritual. Anong klaseng ritual?
pangkukulang. Very good. Ano naman ang connection mo sa kanya, sa buhay na pinapakita mo, pinapakita sa'yo? May nakikita ko isang batang lalaki, isang batang babae na nanonood sa ritual. So baka bata 7 or 6. Yung lalaki 7, yung babae 6. Tingnan mo sila sa mata. Sino yung mga batang to sa kasalukuyang buhay mo? Ang labo ng itsura nila. Hayaan mo dumaloy ang enerhiya nila sa'yo. Sino ang mga enerhiya nila sa kasalukuyang buhay mo? Pamilyar ba ang mga enerhiya nila? Hindi. Nalilito ako. Hayaan mo dumaloy ang mga palabas. Sundan mo ang mga sumunod na pangyayari. Sa tuwing nagre-ritual yung tandang lalaki. Kasama sila nun, pinapanood. Parang tinuturuan niya yung dalawa. Anong klase ng pangkukulang ang ginagawa ng lalaking ito? Kakaiba. Mga pinapahid siyang mga dugo. Para saan? Para sa gayuma. Ayun na. Tinuturuan niya yung dalawang bata. Nanonood lang sila. Hayaan mo magsara ang eksenang to. At hayaan mo dalhin ka sa sumunod na eksena kung saan pinaka-importante ito na konektado sa kasalukuyang buhay mo. Sa isang malawak na parang terrace. Sobrang daming kandila. Saan ang lugar na to? Kung titingnan mo ito sa mapa ng mundo, aling bansa? Sa aling bansa? Parang sa China. China. Ano ginagawa nila sa terrace na maraming kandila? Sobrang dami nila. Familiar ba sila? Ang layo ko eh. Nasa taas nila ako. Lumilipad ako nakatingin sa kanila. Ayan, magpatuloy ang eksena. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa nila? Para saan? Para sa Diyos nila. At saan ka naman sa mga sandaling ito? Kabilang ka ba sa ritual? Sino ka sa grupong to? Nakikita akong nakatayo lang. Nanonood sa ritual. Very good. Hayaan mo magsara ang mga eksenang ito at hayaan mo lang na lumambot ang iyong katawan. Hila ka ng pusa. At hayaan mo dalhin ka sa mga huling sandali ng buhay na to. Ano ang mga nangyari sa buhay na kasalukuyang ipinapakita sa iyo sa huling mga sandali? Patay na si Susan. Sa isang kabaong siya. Kakaibang kabaong. Anong klaseng kabao? Hindi ko pa siya nakita eh. Tinarawan mo siya. Ano yung pagkakaiba niya? Anong hugis niya? Oblong. Ano pa yung kakaiba sa kabao na ito? May mga bagay ba na pinapatong? Oblong.
Yung ibabaw niya puro salamin. May mga brown sa gilid. Nakikita yung katawan sa salamin. Mm. Ano pa nakikita mo nakapalibot sa kabao? May espesyal bang mga bagay na ipinapatong o ilalagay Wala. sa kabaong na? Mm. Isang mga nakaupo, nakaluhod, mga nakabelong itim. Saan ka dito? Saan ka sa eksena ito? Walang pinapakita. Hayaan mo magsara ang mga eksena ito. At hayaan mo dalhin ka sa isang buhay kung saan ikaw at ako ay konektado sa isang mahika na konektado sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Hayaan mo huminga ng malalim at hayaan mo lumaloy ang paglambot at pagkaan ng iyong katawan. Hayaan mo kusang ipakita sa iyo ang mga larawan. Kung saan malinaw at klaro mo nararanasan ang mga pangyayari na konektado sa mga pangyayari sa buhay mo ngayon. Anong nararamdaman mo? Anong pinapakita sa'yo? Isang lalaking inchi, nakasalamin sa may bintana. Sino ang lalaking ito? Para siyang enerhiya ni Arnel. Ano ang sumunod na nangyari? Siyang pari. Pari na naka-itim. Anong ginagawa niya? Marami siyang tagasunod. Tagasunod kanino? Isang kalbo. Sino si Kalbo? Ako siya. Ano ang posisyon ni Kalbo? Siya yung pinakamataas sa lahat. Ano ang sumunod na pangyayari? Nagsasalita siya sa maraming mga tagasunod. Pagkatapos, ayan mo. Maraming nakayuko sa kanya. Parang siya yung mga sinasamba ng mga taong yun. Ikaw ba siya? Ako siya. Anong kapangyarihan mo? Anong kaya mong gawin? Marami siyang kayang gawin. Kagaya na... Kaya niya mangkulaw, manggayuma. Marami siyang tinuturo. Kulto ba to? Parang ganon. Nakapabilog silang lahat Gaano sila sa isang kalangit? sa kalbo na to. Lahat sila tinuturuan na ito. Mga ilan sila katao? Hindi ko mabilang. Maabot pa sila ng 100? Parang kulang-kulang 100. Hayaan mo ipakita sa iyo ang sumunod na pangyayari. Obserbahan mo lang. Ano ang ipinapakita sa iyo? Isang salo-salo.
Nagiinuman sila. Umakyat siya sa hagdanan. Sino? Yung kalbo. Ako. Pagkatapos? Isang binata. Sino to? Lalaki ng kandina. Ikaw? Taga-sunod rin siya. Hindi. Anong ginagawa niya? Nagre-ritual. Bakit siya nandyan? Para ko siyang anak. Alam niya rin kung paano magkulang? Mataas yung kaalaman niya. Sa edad na 20s, mga 27, sobrang tindi niya na. Magaling siya. Nandito siya sa sobrang lalaking apoy na lalaking kandila na lumilisik yung mga mata. Pakatindi ng enerhiya niya. Hinihimas kita sa ulo kasi ang galing-galing mo. Proud na proud ako sa'yo. Dito na naman sa isang pabilog. Magkasama na tayo sa gitna. Maraming nanonood sa atin. Anong lahi nila? Anong itsura nila? Para silang may pagka-Pinoy na ewan. Yung kalbo. Kalbo siya, kayumanggi. Matangos yung ilong. Kung titingnan mo sila sa mapa ng Asia, saan sila banda? Parang Thailand. Ngayon, ano ang ginagawa nila sa gitna ng ritual? Magkasama silang gumagawa ng nagpapahid ng dugo. Saan pinapahid yung dugo? Sa may sahig. Anong hugis? Hindi ko alam yung hugis. Maraming pasikot-sikot. Tumitingala sila sa taas. Nakaangat yung dalawang kamay. Nagbabaw sila. Angat baba, angat baba. May tinatawag ba sila? Parang meron silang gustong, parang kumukonekta sila sa taas. Ano ba yung klaseng koneksyon na ginagawa nila? Sa liwanag? Sa dilim? Sa dilim. Ano ang sumunod na pangyayari? Sila yung namamahala. Sila yung nag-uutos. Maraming mga nakaupo. Parang mga estudyante nilang lahat. Naglalakad sila, tinitigan nila yung ginagawa ng bawat isa. Tinitraining nila lahat ng mga nandoon. Namang kulang? May kanya-kanya silang ginagawa. Kaya, Sa isang mahabang lamesa, maraming mahabang lamesa, upuan, parang classroom? parang classroom na sobrang laki. Tapos lahat ng yun, estudyante nila. Tinitingnan nila yung ginagawa ng bawat isa. Ano ang sumunod na pangyayari? May ginagawa siya. Sino siya?
Ako, may isang malaking bilog. May binubuhos siya na parang dugo. Hanggang ritual na naman siya. Mag-isa siya lang. Mag-isa lang siya. Ano nangyari? Sa isang madilim na sobrang laking, ewan ko kung saan lugar to, basta madilim. Tapos yung liwanag na sa kanya lang, Nakatutok sa nakatutok sa kanya yung liwanag. Pag nabubuo siya ng mga something na kulay pula, dugo yata. Anong sunod na pangyayari? Ginagawa niya? Pinaikutan niya ng pabilog. Lumuhod siya sa gitna. Nakatingala siya sa taas. Para siyang nagdadasal na ewan. Para saan? Para sa kapangyarihan. Papalakas siya? Parang ganun. Ano ang sunod na pangyayari? Tinuturuan kita. Nandaroon ka nakatayo sa isang sulok. Nanonood ka kung paano ko ginagawa yung ganong klase. Pinapaliwanag ko sa'yo yung mga dapat gawin. Naipasa ko na lahat sa'yo. Ayun na lang yung hindi. Anong sunod na pangyayari? Natutunan ba niya yung ipinasa mo? Nakikita kita. Sa isa kang bilog din na ganun. Nakatingala sa taas. Umuwi ako, tumitingala. Nanonood ako sa'yo. Anong sunod na pangyayari? Nagawa ba niya ng maayos ang ritual? Nakita, magkaakbay tayo. Inaakbayan kita. Tapos nakangiti ako sa'yo nang nakatingin. Tapos ikaw yung wala kang imig. Hindi kang umingiti. Matalim yung mga tingin, mga mata mo. Ayun yung gustong gusto ko sa'yo. Hayaan mo magsara ang eksena nito. At dalhin mo ko sa mga huling pangyayari sa buhay na to kung saan nagkaroon ng pagbabago. Nakita ko sa isa na akong kabaong. Itim na kabaong. Itim yung suot. Nakatayo ka sa kabaong ko. Tinitignan mo ako. Saan ka nito? Gaano kalayo sa katawan? Sa uluhan lang, nasa uluhan mo lang ako. Anong nararamdaman mo sa mga sandali ito? Nalulungkot ako. Bakit ka nalulungkot? Kasi iniwan kitang mag-isa. Ano? 'Di ba? Sabi mo,
Pero masaya ako Bakit? kasi alam mo na yung lahat. Sobrang lungkot mo. Bakit siya malungkot? Parang feeling niya hindi pa siya handa. Feeling niya hindi pa siya handang gawin yung mga naiwan ko. Pero sobrang lakas niya. Hindi lang, parang hindi siya sanay na walang gabay. Kaya akala niya hindi siya ready. Ano sa unang nangyari? Nakikita ko, nakatayo ka sa isang maraming tao. Nakataas yung dalawang kamay. Ano ginagawa niya? Nagsasalita. Para saan? Bakit sikat ka? Sa isang stage na sobrang daming tao. Parang libo-libong tao. Sobrang gwapo mo. Parang dalawa yung hindi nila alam yung mga ginagawa mo. Nakatago yung nandun yung pangkukulam sa likod. Pero sikat ka. Parang kumakanta ka or meron silang gustong gusto sa'yo. Pinapanood ka na libo-libong tao. Nakikita ko yung mga grupo mo. Sinasamahan ka nila. Hindi kayo halata sa publiko pag nasa labas. Patago sila. Palihim. Pero sikat ka. Sobrang daming nanonood sa'yo. Ano yung itsura niya? Saktuhan yung katawan. Sobrang ganda ng buhok niya. Tangos ng ilong. Ang ganda ng mata. Ganda ng kilay. Ang lakas ng dating niya sa mga babae. Ang ganda niyang ngumiti. Ang galing niyang magpanggap. Kung ano siya sa stage, kung gaano kalaki yung ngiti niya sa stage, ganun katindi yung galit niya pag nandoon sa may Ritual. ritual. Kung gaano katindi yung lisik ng mata niya, ganun naman ka ganda yung mata niya sa harap ng mga maraming tao. Dalawa yung pinapakita niya. Sanay siyang umarap sa maraming tao. Sanay siya magpangga. Pinapakita niya yung dilim. Ang galing niya magpanggap. Sobra. Hayaan mo magsara ang eksenang to at dalhin mo ako sa huling araw ng buhay. Sa mga huling sandali. Naka-jacket siyang green. Naka-bonnet. Edad 56, mga ganyan. Parang gusto niya nang iwan yung lahat. Magbagong buhay. Parang gusto niyang kalimutan yung lahat. Bakit? Parang gusto niya na lang. Kasi lagi siyang maraming kaharap na tao. Gusto niya naman
na mag-isa lang siya. Yung ayaw niya na ng ganun. Gusto niya maging tahimik. Gusto niya nang maging tahimik, maging normal. Maging simple. Gusto niya maging simple. Kung ano siya, nung kabataan niya, kung gaano siya kagwapo. Parang pagdating niya ng pagtanda niya ng mga edad 56, hindi mo na siya makikilala na siya yun. Si sobrang simple niya na. Pumangit ba siya? Hindi siya bumangit. Parang tinatago niya na yung itsura niya. Naka-jacket, naka-bonnet. Tapos, sa isa siyang bus. Parang, hindi siya bus eh. Parang siyang ewan na sasakyan. Nakatayo siya dun. Tapos, Ano nangyari? gusto niya nang talikuran yung lahat. Nandito siya sa isang gubat na maraming puno. Isang bahay na nag-iisa, walang kahit na sino. Nagsisibak ng gatong. Nagkakape. Paulit-ulit lang yung ginagawa yung mga ganong klaseng pamumuhay. Anong nararamdaman niya? Nagdurusa. Umiiyak. Bakit? Hindi ba siya masaya? Hindi. Kaya mo daling ka sa huling araw ng taong to. Tingnan mo ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Ano nangyari sa kanya bago siya lumisan sa katawan niya. 76 years old, mga ganyan. Nakatingin siya sa bintana. Tinitignan niya yung mga puno. Humiga siya. Uminom siya ng gamot, tapos humiga siya. Para siyang nagpakamatay. Ayaw na niya. Ayaw na niya. Kaya magsara ang mga eksenang to. At maglalakbay tayo papunta sa mga panahon kung saan matutunghayan mo ang koneksyon mo kay Joshua at kay Melissa. May tatlong magkakaibigan. Babae. Tatlong babae. Sino sila? Yung isa si Joshua. Puti siya. Ang dalawa. May isang negra. Sino siya? Siya si Melissa. Sino ang pangatlo? Wala ako sa kanila. Tingnan mo sa mata ang pangatlo. Pamilyar ba siya sa buhay mo ngayon? Siya si Lizel. Isa siyang negra. Dalawang negra at isang puti. Ano ang sumunod na pangyayari? Kilala ko sila. Pero may alam ako sa Mahika.
Pinaglalaroan ko sila. Anong ginagawa mo sa kanila? Ginagayuma ko sila. Silang tatlo? Mm. Para? Papa sa akin. Obserbahan mo yung nagagayuma. Anong itsura niya? Anong kulay ng balat niya? Itim. Negro. Mm. Kalbo siya. Ano ang sunod na pangyayari? Nabuking nila ako. Nagtulungan sila. Anong ginawa nila? Umanap sila ng kayang tumapat sa akin. Kilala mo ba ang taong yun? Pamilyar ba siya? Isang matanda. Pamilyar ba ang matandang ito sa buhay mo? Pinabayaran nila. Ano nangyari pagkatapos? Nagkatrabaho sa liwanag yung matanda na to. Malakas siya. Para siyang anghel. Siya si William. Ah. Magkalaban kami. Anong sunod na pangyayari? Anong ginawa nila sa'yo? Sinusubukan nila akong itumba. Paano paraan? Nagsusumbong sila kay William kung paano ko sila pinaglaruan. Marami akong ginawa sa kanila. Anong ginawa mo sa kanila? Kinulam, ginayuma. Paano mo sila kinulang? May hawak akong libro. Sumisigaw ng mga Latin. Tapos, May bata sa gilid ko. sino ang batang? Natatakot siya sa ginagawa ko. Sino ang batang to? Sino siya sa buhay mo ngayon? Hindi siya familiar. Hayaan mo. Magpatuloy ang galing ng mga eksena. Ano ang sumunod ng mga pangyayari? Nagkakasakit yung tatlo. Bakit sila nagkakasakit? May mga tumutubo sa kanila ng kaibang. Pinapapangit ko sila. Naghihiganti ka ba? Nagagalit ako sa kanila. Ano ang sumunod ng pangyayari? Galit na galit ako kay William. Kasi siya yung umahandlang. Anong ginagawa niya sa'yo? Wala siyang ginagawa sa akin. Paano ka niya hinahadlangan? Pinapagaling niya yung mga ginagawa ko dun sa mga tao na yun. Tapos humihina ako sa ginagawa niya. Ayaw ko sa kanya.
Anong sumunod na pangyayari? May pinuntahan ako. Ano? Anong pinuntahan mo? Isang matandang babae. Sino itong babaeng to? Tingnan mo siya sa mata. Ikaw, Anong... Anong ginagawa mo? Bakit ka pupunta sa kanya? gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Sa anong paraan? Para labanan si William. Ano itong babaeng to? Anong kulay na? Para siyang kayumanggi siya. Maliit. Tapos, nakatira siya sa isang maliit na bahay. Anong ginawa niya pagkatapos mo? Pinapasok niya ako sa loob. On the spot ritual agad. Ano nangyari pagkatapos? Nag-uusap tayo kung ano yung mga gagawin. Tapos si William nagmamanifest siya, yung para siyang sobrang liwanag niya, nakapikit, sobrang kalmado niya. Tapos pinapaliwanag mo yung yung gagawin nating dalawa. Paano yung mga ritual laban kay William. Pagkatapos, ano nangyari? Nakikita kong gumagawa ng matinding depensa si William. May nakikita akong sobrang kapal na enerhiya sa sobrang kapal na nakapalibot sa kanya. Para siyang barrier na kakaiba. Yun ba yung nagprotekta sa kanya? Ano ang sumunod na pangyayari? Ano yung ginawa niya? Pinasabog niya yung mga bilog. Ano yung mga bilog? Parang mga enerhiya. Sino nagpasabog? Si William, pinaikot siya sa bahay niya. Kumalat sa buong bahay niya. Niliwanag yung bahay niya. Sinong bahay? Sa kanya. Pinoprotektahan niya yung bahay niya? Pinoprotektahan niya na walang makapasok na kahit na anong itim na mahika. Magaling siya? Magaling siya. Ano yung sumunod na pangyayari? Anong ginawa mo? Nakikita ko. Dahil naiinis ako sa kanya. Matanda na siya. Pinuntahan ko siya sa kanila. Sinasakal ko siya. Pinatay mo siya? Sinasakal ko siya, inuuntog-untog ko siya sa dingding ng bahay niya. Hanggang sa mawalan siya ng buhay. Hindi natin siya kaya. Pinistikan mo siya? Anong sumunod na pangyayari?
Pumunta yung tatlong babae dun. Nakita nila napatay na yung civilian. Dinampot ako ng mga pulis Nahuli ka nila. sa isang selda ako na sobrang dilim. Umiiyak. Sinusugatan ko yung palad ko. Para Gumagawa ako ng ritual para magkadugo yung palad. para saan? Gumagawa siya ng paraan para maalis siya sa seldang sobrang dilim. Ano sumunod na pangyayari? Nakalis na siya. Yung babae, dinadalaw siya. Sinong babae? Ikaw, kinakamusta siya. Pagkatapos, ano nangyari? Nag-aaway tayo. Nagagalit ka, bakit mo sinisisi mo ako? Bakit? Bakit ko ginawa yun? Bakit mo pinatay? Malaki. Oo. Anong sumunod na pangyayari? Sinasipa, inugulpi ako sa loob. Sino gumugulpi? Yung mga preso. Nakita ko sinaksak ako sa tagiliran. Sinong sumaksak sa'yo? Tingnan mo siya sa mata. Siya si Jomar. Long hair siya. Malaki yung katawan. May bigote. Sinaksak niya ako sa tagiliran. Pinihit niya pataas. Dinutot niya ng dinutot yung tagiliran ko hanggang sa bumagsak ako. Hanggang dumating yung mga pulis. Wala na akong buhay. Saan ka sa katawan ngayon? Gaano ka kalayo sa katawan? Nandito ako sa may taas ng kisame. Anong nararamdaman mo? Parang takot na takot ako. Bakit? Hindi ko inaasahan yung pangyari. Nauudlot yung buhay na yun. Habang nakatingin ka sa taas ng kisame, anong sumunod na pangyayari? Titignan ko siya, si Jomar. Galit na galit ako sa kanya. Anong ginawa mo? Wala na akong ginawa. Ano ang sumunod na pangyayari? Saan ka pumunta? Paakyat ako, tumagos ako sa kisame. Very good. Sundan mo ang paglalakbay. Sa pagtagos mo sa kisame, ano yung mga nakita mo? Nakikita ko yung enerhiya na may itim at liwanag. Kaninong enerhiya yan? Sa akin, siya yung tumagos sa kisame. Saan siya pumunta? Sundan mo siya. Sundan mo ang paglalakbay niya. Sinalubong ako ng mga Yung mga nakabilong puti. sino sila?
Sino ang mga nakabelong puti? Iba yung itsura nila. Ano ang itsura nila? Yung isa, para siyang yung hugis ng mukha niya. Parang yun sa Avatar pero mas maliit dun na parang tipaklong na ewan. Malaki yung mata niya? Hindi. Parang siyang tipaklong pero maliit yung mata niya. Pero hindi siya payat. Anong kulay ng balat niya? Parang may pagka-green tsaka may pagka-blue. Ilan ba sila? Dalawa. Yung isa na itsura niya. Para siyang pato. Malaki ito ka. Kulay puti. Pamilyar ba sila sa'yo? Hindi. Hindi ko ano yung energy nila. Hayaan mong ipakita sa'yo ang mga sumunod na pangyayari. Ano yung ginawa ng mga tao o yung mga nilalang na ito na nakabelo ng puti? Ano yung mga sumunod na pangyayari? Dinala nila ako sa sobrang dilim. Para saan? Para siyang kulungan. Ikukulong ka doon sa madilim. Ulit. Ilang beses kayong dinala sa lugar na yan. Daming beses. Gusto mo ba sa lugar na yan? Gusto mo bang balik-balikan yung lugar na yan? Nakikita ko yun. Ako sa lugar na yun. Habang nakakulong siya dun. Ano nararamdaman niya? Iniisip niya lahat ng mga nangyayari sa kanya. Kung naging makabuluhan ba yung naging buhay niya? Nagsasawa na siya Isawa saan? sa mga ganong gawain niya. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na Pumapatay. Madilim. Sawang-sawa na siya sa sobrang dilim. ano yung gusto niyang mangyari ngayon? Ano ang ninais niyang mangyari? Gusto niya ibahin. Sa anong paraan? Gusto niya maging diwag. Gusto niya yung inaapi. Siya naman ayaw niya na pumatay. Ayaw niya na ng madilim. Ayaw niya nang makulong. Ano yung ginawa niya? Ano yung pinili niya na maranasan ang mga mangyari? Gusto niya ng napapalibutan siya ng sobrang titindi ng enerhiya.
Tapos, pinili niya yung maging diwag. Yung siya naman. Matakot. Hmm. Paano niya gagampanan yung pagiging duwag? Sa anong paraan? Sabi niya, pinili niya. Bago siya, yung pinili niya, kahit ano pa yung nasa loob niya na, kumbaga, pumasok siya sa physical na katawan, pero kahit yung purong pagiging diwag, yung nandoon na, talagang ayun na yung nakaproseso sa kanya, yung kahit na balik-baliktarin man siya, hindi na siya, andoon, lumalamang yung pagiging matatakotin, yung ayaw niya ng manakit, kahit na sobrang agresibo ng mga nakapalibot sa kanya, pinipilit niyang gawin yung mga ginagawa na nakapalibot sa kanya, pero hindi niya kaya. Pinapakita niyang kaya niyang gawin, pero takot siya, duwag siya. Nagagampanan niya pa yung mga gusto niya mangyari. Nangyayari pa yung mga gusto niya mangyari. Sa aling buhay yan. Ang sabi ayun yung bago ako pumasok dito sa buhay na to, ayun yung huli kong naging buhay. Pinagpapatuloy mo pa yung buhay na yun ngayon. Yung pagiging duwag, pagiging matatakotin. Oo, Para saan? Bakit mo siya inuuli? kasi hindi sapat Kulang. yung isang buhay lang sa napakarami kong buhay na ginampanan sa dilim, sa napakarami kong pinatay. Hindi sapat na gampanan lang sa isang buhay yung pagiging duwag. Hindi mo ba natutunan yun sa buhay na nagdaan? Hindi. Matututunan mo ba ngayon sa buhay, sa kasalukuyan? Hindi. Kung matututunan ko man siya, hindi siya sapat. Sino nagsabi? Merong nagsasabi sa nakikita ko. Sundan mo ang boses kung saan nanggagaling ang mga natatanggap mong sagot. Totoo bang sapat o hindi sapat ang isang buhay para matutunan mo na makita ang mga bagay-bagay na magkaroon ng malawak na pag-iintindi? Totoo ba na kailangan mong ulitin ng napakaraming beses na matakot na maging luwag upang matumbasan ang mga ginawa mo sa nag-iba't ibang buhay? Kung ito ay yung lubusang naintindihan, kung ito ay yung natumbasan ng liwanag ng pagmamahal. Sabi niya, hindi naging sapat yung nakaraang buhay mo. Hindi mo siya natutunan. Ibig bang sabihin no na hindi mo matututunan sa buhay ngayon kung ano yung
kakayahan at kaalaman na meron ka ngayon na makita. Nakadepende na daw sa akin. So ikaw ay may kapangyarihan na matuldukan at mabalanse ang lahat kung ito ay yung makita at maintindihan. Anong sabi niya? Sabi niya, mataas. Mataas yung, katumbas. hindi ko siya maintindihan. Sundan mo lang yung sinasabi niya. Anong mataas ang gusto niyang ipahiwati? Mataas na karanasan. Sabi niya mataas yung kakayahan mo, pero hindi pa sapat yung estado mo ngayon. Tanungin mo siya. Kung ang bawat aksyon na gagawin mo ay iahanay mo sa liwanag ng pagmamahal, sapat bang matumbasan ang lahat ng ito? Oo to. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ulitin ang paulit-ulit na ilang beses sa napakaraming buhay upang matumbasan ang mga ginawa sa ibang buhay. Sa liwanag ng pagmamahal, ay kaya mo itong tuldukan sa kasalukuyang buhay mo ngayon. Ano ang sagot niya? Wala na siyang sagot. Meron ba siyang gustong parating o sabihin sa'yo? Gawin mo lang yung kaya mong gawin. Huwag mong persahin yung sarili mo. Yun lang yung sabi niya. Meron ba siyang gustong ipahatid sabihin sa akin? Sabi niya salamat. Maraming salamat. Sa pagbabalik ng kamalayan ni Jay ay kinuwento niya ang kanyang naging karanasan. Ibinahagi niya ng mas detalyado ang kanyang mga nakita at kung papaano ito nakaapekto sa kanya. Ang buhay mo ngayon ay isa lang sa napakaraming buhay na iyong ginagampanan sa nag-iiba't ibang oras at dimensyon. Ang bawat hamon na iyong makakaharap sa buhay na ito ay sumasalamin sa mga naging pagsubok sa nag-iiba't ibang buhay mo na gusto mong lubusang matutunan o maunawaan. Ang mga taong tinatawag mong kapamilya, kaibigan o minamahal sa buhay na ito ay mga kaluluwa na naging karibal, kalaban o kaaway sa iyong nag-iiba't ibang buhay. Ang mga tungkulin ay nagpapalit-palit upang makuha ang mga nag-iiba't ibang perspektibo na makakatulong sa ekspansyon ng bawat membro o grupo. Isa sa mga pagsubok ng karamihan ay umiikot sa tema ng pagmamahal. Yung iba ay nahuhumaling na gumamit ng gayuma o love spell upang makuha ang taong kanilang ninanais. May ilan na ginagamit ang mahika upang kontrolin o saktan ng iba sa kanilang kagustuhan na manipulahin ang naturang individual. Tandaan na lahat ng ito ay hindi pagmamahal. Ito ay galing sa takot. Takot sa kakulangan. Takot na mawalan. Takot na maiwan. Ang mga pagsubok na ito ay ipepresenta ng paulit-ulit hanggang sa ito ay lubos mong maintindihan. Kung hindi man sa buhay na ito, baka sa susunod.
Kaya huwag mong husgahan ang landas na tinatahak ng iba dahil ito ang ninanais na maranasan ng kanilang kaluluwa. Sa iyong pagmulat ay madarama mo na walang pagkukulang sa iyo. Lahat ng mga pangyayari at sitwasyon sa iyong buhay ay bahagi lamang ng pagsasadula upang maibigay at makuha ang hinahanap na karanasan. Sa sandaling ito ay lubos mong nadama, mararamdaman mong ang pag-ibig na hinahanap mo ay ikaw. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.